6:30 na ng umaga, kaya oras na para simulan ang inyong health and fitness journey. Kasama syempre kami rito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday! Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At mamaya naman, makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang dermatologist na si Doc Jean Marquez para sagutin ang inyong mga katanungan na ipinadala nyo sa amin, hindi ba? Kaya abangan po yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, katarata, paano nga ba nakukuha? At para nga lang ba ito sa matatanda? Paano ito may iwasan at paano rin masosolusyonan? Libreng katarata surgery handog ng isang foundation. Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Doc Jean para sagutin nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa ating Facebook page. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa ating mga kapuso. Eto ang unang tanong, Doc. Tanong ni Eileen Dagasdas Tanasyom. Ligtas daw bang ipatanggal ang birthmark sa mukha? Of course, maraming kinoconsider bago tanggalin yung birthmark sa mukhang yan. Iba-iba kasi ang birthmark. No? May namumulang birthmark, that could be yung tinatawag na port wine stain or hemangioma. At meron din namang kulay brown, no? Yung tinatawag na cafe au lait macules. No? Or meron din nangingitim na may buhok pa, yung mga congenital nevus na tinatawag. No? So, depende sa type ng tinatawag na birthmark, dun tayo ngayon magde-determine kung anong magandang treatment para sa birthmark na yun. And of course, hindi lang yung type, no? Kino-consider din ang laki at location. May mga ibang masisela na areas sa ating face, halimbawa dito around the eyes and around the nose, no? Maselan yan. It can leave some scarring, no? So, pwede rin mga lasers ginagamit, no? Para mag-improve yung mga birthmarks na yan. And of course, we have to consider also the age, no, ng pasyente. So, the best pa rin, Eileen, is to go to a board-certified dermatologist para mas masuri at mas mabigyan ng tamang advice kung ano nga bang treatment ang the best sa iyong birthmark. Samantala, back to our Facebook question, matindi raw ang pagbabalat ng kamay niya. Ano raw kaya ang tawag sa skin condition na ito? Ayan, pinapakita natin, Doc. Nakita ko yung skin condition mo. Ito yung mukhang tinatawag na contact dermatitis, no? Karaniwan nakikita natin ito dun sa mga taong humahawak ng mga chemicals, no? So, kung nag-umpisa yung pagbabalat na yan na medyo namumula ng angate, no? Or nagtutubig, tas biglang nung nag-dry ay panay mga kaliskis na, no? Pwedeng yan yung tinatawag na contact dermatitis. Nakikita ko to minsan sa mga mekaniko, no? Mahawak ng mga oils, so nangangati sila, nagkakaroon ng reaction. Or halimbawa, kung humahawak ka ng mga chemicals, na mga halimbawa paint, or yung mga nagbibilang ng pera, no? Mga ganyan, no? So maraming pwedeng maging sanhe. So unang-una, paano natin gagamutin ito? Well, prevention, no? Kailangan iwasan mo. We have to determine ano ba yung nagkukos ng pagbabalat ng yan, no? At dapat iwasan natin. Pangalawa is we can give oral steroid, no? We can give mga topical steroids or pamahid and pwede rin nating i-moisturize. And sometimes no, nilalagyan natin ito ng parang plastic tuwing gabi. After maglagay ng moisturizer or maglagay ng mga BCO or coconut oil, no? Lagyan ng plastic or gloves, no? And then provided di ka allergic sa gloves, and then sa the following day makikita mo na mas magsusoften yung iyong skin, kusang magtutuklap yung mga balat na yan. So go to a dermatologist para mas masuri ka ng gusto. Nakilala namin si Nanay Jemina Oktubre noong nakaraang taon. Kwento niya, hindi raw siya halos makakita dahil sa katarata. Dati nagsasaka ako, magtatanim ng palay. Tapos mag-harvest na kami, ititinda namin. Kwento ni Nanay Jemina, buong buhay niya, inilaan niya sa pagsasaka para itaguyod ang kanilang pamilya. Hanggang noong 2021, bigla na lang daw lumabo ang kanyang paningin sa kaliwang mata, na sinundan pa ng madalas na pananakit ng ulo. Dati naman makakita ako kunti, pero ngayon malabo na, hindi ako na makakita. Ito bandang kanan, yung maitim natin na may parang tao, yun, may tuldak, sabi yung pinsan ko eh.
Dahil nga raw rito, hindi na magawa ni Nanay Jimena ang mga trabahong dati niyang ginagawa. Mahirapan ako maglinis ng loob ng bahay, magwalis, magugas. Yun, pinggan at mag-igib ako ng tubig. Magluluha kasi agka makakati, yun, ginaganon ko po. Dahil nga sa kanyang kondisyon, nagpatingin siya sa mga espesyalista at dito niya nalamang meron siyang katarata. Katandaan ang karaniwang dahilan ng katarata. Ang katarata ay isang disease or sakit sa mata na kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng blurring of vision or hindi maganda yung paningin. Pwede po ang pagtanda or as we age, we develop cataract. Pero dahil salat sa buhay, hindi raw na ipagpatuloy ni Nanay Jimena ang pagbili ng gamot, dahilan para lumala ang kanyang katarata. May pagkakataon sanang maoperahan noon si Nanay Jimena, pero hindi nila itinuloy dahil sa takot. Kasi maraming tao magsabi ng hindi na pwede na, matanda ka na, hindi mo makaya, sabi mga tao. Sa Pilipinas, isa sa pangunahing sakit sa mata ay ang katarata. Ayon sa opisyal na datos ng Provincial Health Office ng Apayao, 10% ng mga senior citizen ang mga may problema sa paningin. Kaya si Nanay Jimena hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad pumunta sa isinagawang vision screening ng The Fred Hollows, katulong ang provincial government ng Apayao. Pa-check up ako dahil sa gustong-gusto ko na lang maopera ang mata ko. Good news nga raw ang hatid ng The Fred Hollows Foundation na isang organisasyong naglalayong wakasan ang avoidable blindness. Ang The Fred Hollows Foundation ay isang leading international NGO na nakapagbigay na ng sight restoring treatments at surgery sa mahigit 3 milyong pasyente sa buong mundo. 2014 ang simula ng The Fred Hollows Foundation ang kanilang medical missions dito sa Pilipinas. Ang The Fred Hollows Foundation ay 10 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Ngayon, sa ilalim ng Eye Health System Strengthening and Integration Project, 6 na probinsya ang kapartner ng Fred Hollows para palakasin ang eye health sector sa kanilang mga local government units. So isa lang yung Apayao dito. At sa pagkakataong ito, nakipagtulungan ang organisasyon sa lokal na pamahalaan ng Apayao para sa isang makabuluhang misyon na mabigyang pag-asa ang mga pasyenteng mayroong katarata. Sino yung mga client na sinusuportahan ng foundation? General public karamihan, pero mas nais namin na mabigyan ng eye health services yung mga tinatawag natin na indigent o yung mga mahihirap na walang kapasidad para mag-access ng eye health services kasi wala silang kakayahan o pera para bayaran ito. Sa vision screening, sinusuri ang mga mata ng pasyente para malaman kung gaano kalala ang katarata at kung maaari ba silang sumailalim sa operasyon. From Barangay Health Station, pupunta sa Rural Health Unit at si Rural Health Unit naman i-assess ulit yung pasyente para mai-refer yung isang pasyente sa ating mga hospital na kung saan meron po ang optometrist or ophthalmologist. Very lucky po kami to have the Fred Hollows Foundation who have assisted us actually starting to institutionalize the eye program in Apayao. Especially, they gave the equipment for our referral hospital. Matapos ang pagsusuri, si Nanay Jimena nakapasa sa vision screening. Kaya ang operasyon agad nang inischedule. Ano kaya ang magiging resulta ng operasyon ni Nanay Jimena? Abangan mamaya.
Back to our Facebook question, Dr. Jean. Tanong naman ni Ray R. Papaano raw kaya malilesen ang scarring para sa isang second-degree burn? 2 buwan na raw kasi siyang napaso ng tambucho. Ray, nakita ko yung itsura ng scar, no, na after the second-degree burn sa tambucho, no. So nakikita ko na merong areas na namumuti at may areas na nangingitim, no. So usually kapag mas marami yung areas na namumuti, no, meron tayong pinapahid dyan na pwedeng mas mangitim na kapantay ng kulay ng iyong skin. No? Kung mas marami naman yung nangingitim, pwede tayong dumiretso sa pagpapaputi or tinatawag na mga pigment lasers kasama ng mga whiteners. No? So kumbaga cosmetic lang naman ang dahilan bakit natin ini-improve ito, no? But in time actually, no, nag-i-improve pa ang itsura nito. Ang advice ko, it's 2 months, no, pwedeng early pa, no? So pwede pa nating mag-moisturize ka lang muna and mag-sunscreen. And then tingnan natin how it will evolve. Kung naiinip ka na, then you can go to a dermatologist para mas masuri ka ng husto. And lastly, Doktora, question naman ito mula kay Katrina L. Bumabalik daw ba ang sebaceous cyst at papaano raw kaya ito maiiwasan? Yung sebaceous cyst actually lumalabas yan pag nagkakaroon ng plugging ng pores, no? Napaplug, no? Maaaring napaplug ng mga hair products kung nasa scalp, no? Or napaplug ng acne, no? Yung acne pwedeng nagkakaroon, nag-i-evolve into a cyst, no? Or natotraumatize, laging natatamaan yung hairs, no? Nagkakaroon ng folliculitis, at natatrap yung oil and yung dead skin sa loob ng skin. No? So nagfo-form ito ng cyst. No? Maaari itong bumalik kapag andun pa rin yung tinatawag na capsule ng cyst. Kung kaya't ang treatment nito, minsan hindi lang to ini-extract. Kasi pag in-extract mo, tinanggal mo yung laman, andun pa rin yung capsule. So eventually dapat is surgery ito para matanggal yung capsule para hindi na ulit nagre-refill yung laman ng capsule na cyst na yan. No? So go to a dermatologist or a surgeon, no, para surgically ma-remove na yung mga sebaceous cysts na yan. Thank you, Dr. Jean, at thank you sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan. Ang gaganda ng mga tanong ninyo. At syempre, thank you, Doktora, sa paggabay sa kanilang lahat. At syempre, hindi pa tayo tapos dahil pwede nyo namang ipadala pa yung mga tanong ninyo for next week, ha? Aabangan ko yan. Sa unang pagkakataon, si Nanay Jimena papasok na sa surgery room para sa libreng operasyon. Gusto na magpo-opera na ngayon para makakita ako, mahirapan ako sa trabaho ko, hindi ako makatulong ng trabaho ko sa mga anak ko. Matapos makapasa sa vision screening at magkaroon ng medical clearance, isa sa ilalim na si Nanay Jimena sa operasyon. Sa lahat naman ng surgery may tinatawag na clearance. We need to make sure na okay yung katawan niya, wala siyang ibang sakit sa puso, sa baga. Gising naman yung mga pasyente, so meron lang tayong mga pinapatak na anesthesia para hindi nila masyado maramdaman yung gagawin na procedure sa kanila. Sa ilalim sa tinatawag na extracapsular cataract extraction si Nanay Jimena. Gumawa tayo ng maliit na hiwa sa mata niya, may kinabit tayo mga anesthesia ulit, tsaka konting gamot sa mata niya. Tinanggal natin yung lente, tapos ikinabit yung lente, nilinis yung mata, tapos naggawa tayo ng ilang tahi para ma-make sure na hindi lalabas yung content ng mata niya. Posible raw tumagal ng 45 minuto hanggang 1 oras ang operasyon, depende sa kaso ng pasyente. At ang presyo ng ganitong operasyon, nakapanlalaki rin ng mata. Nag-a-average kasi, lalo sa akin sa phacoemulsification, magre-range siya ng mga 15 to 20,000. Maging matagumpay kaya ang operasyong ito para sa kanya? Abangan yan mamaya. Ayon sa Philippine Eye Research Institute o PERI, nasa mahigit 1 milyong Pilipino ang may visual impairment na katarata. Pero mga kapuso, mabuti na lang at nakapaloob ang cataract surgery sa Universal Healthcare Law ng PhilHealth na naglalayong matulungan ang mga Pilipinong may katarata. May paalala naman ang ating mga doktor, huwag mahiyang lumapit sa mga eksperto para mabigyang linaw ang ating mga katanungan. Isa sa mga dapat na pagtuunan ng pansin talaga, patient education. Kasi madami pa din ditong naniniwala sa, halimbawa na aksidente yung mata, lalagyan ng gatas yung mata. Yung iba naman natatakot magpa-check up, pas naniniwala pa din sa mga albularyo o sa mga naririnig lang nila o napapanood.
Ayon pa kay Dr. Bacani, ang ophthalmologist ng probinsya ng Apayao, hindi man daw maiiwasan ang pagkakaroon ng katarata sa pagtanda. Posible naman daw itong maiwasan habang bata. Dun sa mga batang populasyon, yung mga nagtatrabaho, dun sa traumatic cataract, I would advise na walang maliit o malaking trabaho, they should wear their goggles, their protective goggles, para kahit paano maproteksyonan yung mata nila para maiwasan natin yung mga aksidente sa mata at magkaroon sila ng mga tinatawag na traumatic cataract. Pag-iwas din sa sigarilyo, dahil yung sigarilyo dahil nakakabilis nga sa pagtanda rin yan, so para mas maiwasan lang natin yung mabilis o maagang pag-develop ng cataract. At sa may mga pasyenteng may mga diabetes o lahi ng diabetes, maganda mabigyan din nila ng tamang pag-aksyon o pag-sangguni doon sa mga tamang doktor. Posible rin daw nagdulot ng katarata ang matagal na pagbibilad sa araw. Nakaka-contribute po yung matagal na exposure sa araw dahil natutulungan din yung pag-edad ng lente. Kaya isa rin yan sa mga ina-advise namin sa mga pasyenteng exposed sa araw, mga magsasaka, mangingisda na laging magsuot ng shades or magsombrero para maiwasan lang yung mataas na exposure sa direktang exposure sa araw. Higit sa lahat, talasan ng mga mata laban sa mga peking gamot para sa katarata. Iba pa din yung makakapagpa-check up ka at makakakonsulta ka sa mga tamang tao, mga doktor, at yung mga tao sa hospital dahil mas magagabayan kanila. Nakakatakot dahil ang dami pwede talagang lumabas sa mga social media. Sa ngayon kasi, as we speak, wala pang naimbentong gamot na pagka pinatak, mawawala yung katarata o pagka may sinot kang salamin, mawawala yung katarata. Samantala, matapos sumailalim si Nanay Jemina sa halos 1 oras na operasyon, naging matagumpay ang pagtatanggal ng katarata sa kanyang mata. Daytoy. Daytoy. Risa. At makalipas ang 8 buwan, matagumpay man na naalis ang katarata ni Nanay Jemina, nakararanas pa rin daw siya ng panlalabo ng paningin ngayon. Kwento kasi niya, hindi raw naging regular ang follow-up consultation niya sa doktor. Naubos na rin daw ang inireseta ng doktor na pampatak sa kanyang mata. Kaya naman ngayong araw, sa tulong ng Provincial Health Office ng Apayao, muling isinama si Nanay Jemina sa isang ophthalmologist at optometrist para masuri ang kanyang mata. Bukod sa konsultasyon sa doktor, binigyan din si Nanay Jemina ng panibagong supply ng gamot para sa kanyang mata. At kung kakailanganin ng salamin, libre na rin itong ibibigay ng Provincial Health Office. Sabi nga, kapag nakita mo na ang tunay na ganda ng iyong paligid, hindi mo na raw gugustuhin pang pumikit. Kaya mga kapuso, pangalagaan ang mga mata, maging mulat sa payo ng mga doktor para maiwasan ang katarata habang maaga. Samantala, thank you so very much sa lahat po ng mga tumutok at gumising ng maaga para samahan kami sa ating health journey. Sana ho na-inspire kayo maging fit and healthy through our program. At syempre hanggang sa susunod na Sabado, magkikita-kita pa rin tayo mga kapuso dito sa Kapuso Network tuwing 6:30 in the morning. At ako po naman, pansamantalang nagpapaalam ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Kita-kits ha next week. At ito ho ang aking paalala, nag-iisa lang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po yung dermatologist, si Dr. Regine. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD.